lang. So, kung ganyan yung babayin, tapos halimbawa buntis kayo, tapos buntis halimbawa yung asawa mo, papakainin mo ba ng saging na kambal? Siguro? Hindi, akin na lang isa. Tarlac, more than just a bus stop. More than just a headline. More than Alice book. This is Tarlac, the melting pot, and we are back again with another episode of Fast Talk, Beyond the Bus Stop, the Tales of Melting Pot. I am Aprilyn. I am Valerie. I am Gilbert. I am Mesha. Did you know that Tarlac province is made up of different or diverse set of people? Tarlac is called the melting pot because it brings together cultures from all directions. Ilocanos from the east, Pangasinenses from the north. Tagalogs from the west. And Kapampangans from the south. And sure you know about the food, culture, and sites. But what's really interesting are the beliefs and superstitions that each group brings with them. And today in this episode, we're talking about those stories that make Tarlac. We chose this topic because we wanted to showcase the lesser-known stories and folklore na pinasa pa ng lola ko, ng lola niya, ng lola mo, ng lola nating lahat na hindi na pinag-uusapan in modern conversations. And with the help of you, our audience through an anonymous NGL link, we gathered some of these stories ourselves. We will be reading and reacting to entries from people across Tarlac province, discuss the cultural meaning, and differentiate beliefs among the different. So let's start with the Tagalog people. So the Tagalog people have a rich collection of beliefs influenced by pre-colonial animism, Spanish Catholicism, and local folklore. Many of the traditions revolve around practicing or protecting the home and family from unseen spirits or bad luck. So let's start reading some of the entries from our NGL link, April. So first, we would like to thank everyone who answered in our NGL link. So first, hindi talaga namin in-expect na may sasagot. So we really appreciate your efforts sa mga superstitions yung mga Tagalog. So ang first entry natin, ang sabi dito, may nagpapagawa ng bahay, which is si mama and papa ko. Tapos narinig ko sa isang construction worker na kapag gumagawa ng hagdan, dapat binibilang yung steps in groups of 3. May chant daw na oro, plata, mata. So kapag tumapak ka sa hagdan and chinant mo yun, dapat ang laging ending ay oro or plata, which means gold or silver. Kapag mata naman, means death. So, naniniwala ba kayo dun? Pwede. 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 How? Pero ba? Pwede kasi diba, like, parang kapag staircase, madaming movies na madami namamatay sa staircase. So, but yun yung reason na, diba? So, Meshak, bakit hindi ka naniniwala? Kasi parang, ano ba? Nag-step ka sa stair para bilangin kung Diba? ano ba? I mean, Hindi naman na-dictate ng height ng stairs at saka yung steps ng stairs yung fate mo, di ba? Oo. Iisipin mo po ba yung kung ilan na yung stairs na ipapagawa mo, di ba yung steps? O ka, or kaka-group of 3 mo kumaas na rin kumaas yung bahay. Pwede. Move on to Ilocano. So, here in Tarlac, madaming mga Ilocanos. Gaya namin, kami lahat Ilocano kami. And as Ilocanos, we're known for being deeply spiritual and respectful, lalo na sa mga patay din sa mga nag-pass away na. So, we have strong traditions of ancestral worship and ritual. So, yung beliefs namin mainly focus on omens, spirits, and yun nga, yung mga departed spirits. So, yun. Let's start with the first entry. First entry natin. Kaming mga Ilocano naniniwala sa atang or food offering para sa mga spirit na namatay as the close relatives. Tapos one day, may naghandaan kami. Pero nakalimutan mag-atang, tapos nung gabi na, napalaginipan ko yung lolo ko siguro nga inagtampo siya. Kaming mga Ito, agree Agree ako. ako. Sobrang, Agree ako din. ito yung parang condition natin or belief natin na hindi
mawawala talaga. Kapag, alam mo yung tipong may handaan, tapos sasabihin mo, nag-atang ba kayo? Nag-atang ba kayo? Ganon. So, ang next naman is ay ang Kapampangan. So, Kapampangans daw are known for their mysticism or a strong oral tradition of supernatural stories. So, yung mga folklore nila, kasama dito yung mythical creatures, yung mga healers, or tawag natin is albularyo, yung mga rituals para maalis yung evil spirit. And ito yung pag-cure ng illness. Alam niyo yung mga tawas-tawas, gano'n. Sa kanila yun, napalungan na rin yung Mga tawas. Siguro parte natin. Yun nga, di ba? Parang nagsasama-sama yung mga groups natin. Melting Melting pot. pot. Melting pot. Di ba kaya? Ayan. So, mainly about illness, yung mga healers nila, yun. Mga ritual sa Kapampangan. So, let's look at our entries for this segment. Kung kumain ka daw ng kambal na banana, ma'am, parang manganganak ka daw ng kambal. Ay, wait lang. So, kung ganyan yung kamayin, tapos halimbawa buntis kayo, tapos buntis halimbawa yung asawa mo, papakainin mo ba ng saging na kambal? Siguro. Hindi, akin na lang isa. Ako hindi. Hindi eh. Ako yung saging yung anak. Hindi. Kasi, although narinig ko siya lagi, kumain ka nito, magiging kambal yung parang hindi naman, nasa genes kasi yun. Pero it's a nice way to, parang, Bakit mahila yung jeans ng saging? masaya siyang pag-usapan or isipin, gano'n. Let's move on sa mga Pangasinense naman. So, sa Pangasinense people here in Tarlac, meron sila yung blend of indigenous and colonial influences. They're known for their charms and amulets, yung mga anting-anting, kung alam niyo, yung mga bracelet, ayan. And, ayun, isa dito, sa mga entries ay nagsabi, tita ko, may pamahiin yung asawa niya sa lahat ng corners ng bahay nila. Nilalagyan niya ng asin at bawang, especially yung mga bintana. Kasi they believe in tik-tik or any evil spirits na sisipsipin yung fetus. Nagkakasa ng miscarriage. And even sa bulsa, if lumalabas, naglalagay sila ng bawang. Siguro ako, oo. Ako din. Oo. Kasi nakapanood ako ng mga movies, may tik-tik talaga. Ano may strawberry effect? Uy, yung mahaba yung ano, Parang diba? ano ba? Parang lamok ka. Ano lamok? Mahaba yung dila Ay, niya. hindi lang mahaba. Oo. Parang lamok. So there we have all the cultures covering the Tarlac province, the Pangasinense, Tagalog, Ilocanos, and Kapampangans. So what are your takeaways in this podcast? So me first, I'll talk about their similarities na lang. So, looking back dun sa mga pinanood natin kanina, masasabi ko na even though Ilocano tayo, pinapractice din pala sila ng ibang ano. Isa na rin siguro sa reason na yun, dahil nga melting pot ang Tarlac, ay yung ibang difference, ay yung mga ibang cultures is nagsasama-sama na rin. Without knowing na, ay pang Ilocano pala to, pwede rin pala siya for Kapampangans. Iba lang yung, meron slight differences, pero it's the same thought. Kadalasan din yung mga paniniwala ng mga Ilocano. Parang paniniwala din sila ng Kapampangan. So yung takeaway ko naman dito is they also have their differences. Like for example, yung mga belief ng Ilocanos or ay ng Tagalog at Kapampangan is hindi ko pa alam. Ngayon ko lang nalaman. And that's a great thing because despite the many similarities din, meron pa rin natin pa rin yung diversity and uniqueness ng each culture and belief. Yung takeaway ko din naman is yung differences nila. So, yun nga, kahit melting pot ang Tarlac, makikita pa rin natin na yung identity or yung originality of their beliefs and supernatural beliefs, meron pa rin nakikita pa rin natin na although it's the same na paniniwala, meron pa rin differences. And there is unity with the uniqueness
culture natin. And dito sa mga superstition na nabanggit natin, nasa sa atin if susundin natin or not. Kasi whether we believe or not, it is part of our culture. And talaga napapractice na siya from generations to generations. And nasa atin na kung ikikip ba natin yung mga culture natin. And sabi nga nila, better safe than sorry. So, Thank you, everyone. yeah, that's all for this episode. See you next time. Bye! Ilang load?